So medyo late na yung magiging review natin para sa phone na to. Even though actually last month ko pa siya na-shoot, yun nga lang hindi ko siya na-edit and na-upload kasi medyo na-busy tayo. But still, isa pa rin siya sa pinakasulit na budget phone around 4,000 pesos hanggang ngayon. So yung phone na tinutukoy ko guys is walang iba kundi yung Itel P65. So dalawang phone yung dumating sa akin last month, which is yung Itel P65 nga na binili ko sa Shopee and itong Itel A80 which is sponsored. Yun nga lang medyo nag-left siya ng bad taste para sa akin. Kasi imagine, Mobile Legends at Facebook naglalag pa rin sa phone this 2024. Grabe, di ba? So, kung gusto niyo makita yung full review ko dito sa Itel A80, ilalagay ko dito sa taas. Pero para sa video na to, ang pag-uusapan natin is yung P65. So basic specs niya is naka 120Hz refresh rate, 6.7 inches yung kanyang display, meron siyang 18 watts na wired charging, yun nga lang 720p pa rin yung kanyang display. Nakalagay dito is 50 megapixel yung kanyang camera, yun nga lang alam nyo naman pag budget phone, di ba? Halos lahat 50 megapixel, di ba? And yung box niya is may pagka mecha design and napansin ko karamihan ng phones ngayon na lumalabas puro ganito yung type ng hinahabol nila. And first impression ko nung nakita ko yung phone is nothing special, kamukha lang din siya ng ibang Tecno and Infinix phone na lumalabas ngayon. Ang medyo unique lang sa kanya is yung tinatawag na sleek ring design sa may bandang camera na umiilaw pag may mga notifications na nagpa-pop up. May kasama din siya na transparent na jelly case, syempre para ma-highlight yung kanyang mecha design sa likod. And kasama rin dito yung 18 watts na charger and USB Type-A to Type-C na cable. So pagdating sa specs, naka Unisoc T615 yung kanyang chipset and meron siyang 4GB na built-in RAM and 4GB ulit na virtual RAM. And masasabi ko naman na capable siya for gaming. Wag lang yung mga heavy games sa tulad ng Genshin Impact, pero kung ang lalaroin nyo lang is Mobile Legends, kahit high settings pa yan is kinakaya niya. Unlike nung Itel A80 na kahit low settings pa naglalag. Although kung mapapansin nyo dito, minsan nagdi-dip siya sa Call of Duty to 40fps. But still, naka-medium kasi yung settings natin. Kung ilalagay nyo yan sa low and 60fps lang, if-fix natin doon, mas kayang-kaya niya. Nakakatuwa din yung gyroscope niya kasi even though hindi siya yung pinaka-the best na experience sa gyroscope, of course, mura lang kasi yung phone na to, pero para sa akin, isa to sa pinakamagandang experience ko sa gyroscope for a phone na under 5,000 pesos. Malupit din pala dito kasi may gaming feature siya katulad ng power saving mode and performance mode na to be honest para sa akin hindi ko naman masyadong naramdaman yung difference nila. Pero para sa akin ang pinaka-okay dito na nilagay nila is yung tinatawag na bypass charging. So ibig sabihin pwede kayong maglaro habang nagcha-charge yung cellphone ninyo and hindi yan makaka-apekto sa battery. Isipin nyo na lang kung paano nag-work yung laptop. Imbis na mag-draw ng power directly from battery dahil mabubugbog yan, nagdo-draw ng power yung laptop directly dun sa adapter or dun sa charger. Ganun din yung ginagawa nito sa cellphone. Pagdating naman sa Antutu benchmark, dito kitang-kita nyo na yung difference ng performance niya compared dito sa Itel A80 na 152,000 lang yung kanyang benchmark points. Yun nga lang pagdating sa media consumption, kung nanonood kayo ng Netflix or nanonood kayo sa YouTube, halos same lang sila ng itsura ng screen kasi 720p lang naman sila parehas. And both sila na may Widevine level 3 lang or meron lang silang standard resolution capability. And sana next year, pagdating ng 2025, maging normal na 1080p dapat yung display pagdating sa mga budget phones. Pagdating naman sa other features niya, katulad na lang nitong backlight effect, para sa akin, useful naman, sort of. Kasi usually pag ako naman naglalapag ng phone is ang nakaharap yung screen, hindi naman yung likod. Pero kung isa ka sa madalas na gumagamit ng phone na ang nilalapag mo is yung screen, hindi mo kita kung ano yung nangyayari sa screen, magiging useful sa'yo to kasi malalaman mo pag may notifications. Other special feature niya is yung kanyang punch hole. Nag-work siya na parang dynamic island ng Apple na kada may notifications kayo or pag nag-charge or pag gumagana yung face unlock is parang humahaba siya. Meron din siyang extra button na kung tawagin ni Itel flex button. And makikita nyo lang siya dito sa P65 kasi yung A80 walang ganito. So kayo yung bahalang mag-setup sa kanya, i-customize nyo lang naman siya dun sa settings. So pwede nyo siyang gawing camera, pwedeng mute button, pwedeng sound recording, kayo na yung bahala. Lastly, yung kanyang camera na para sa akin, dito siya talo sa Itel A80 kasi yun, actually nagandahan ako sa camera niya. Yun nga lang mga kaboom, sobrang sorry kasi wala na ako mapapakita sa inyo na sample pictures dahil nakorap yung hard drive ko kung saan nandun yung mga files.
And nabenta ko na yung itel P65 last week. Kaya ayun. But still, para sa akin, kahit mas maganda yung camera ng itel A80, hindi siya sapat na reason para mas piliin mo to compare dito sa itel P65, which is para sa akin overall very solid na budget phone. Sa ilang mga kaboom, para sa akin, sulit na sulit pa rin bilhin itong itel P65, and pasensya ulit kasi kung napansin nyo sa video natin, ang daming games na hindi ko na ipakita sa inyo, Call of Duty at Mobile Legends lang. Kasi yung ibang games kasama dun sa hard drive na corrupt, katulad nung Genshin Impact, yung Wild Rift, and yung iba pang shots na nakuha ko, lahat nawala. Pero kinompile ko pa rin kung ano yung kaya kong i-compile, pinakita ko kung ano yung kaya ko ipakita, and buti na lang at least may na-recover ako, and sana hindi ko muna binenta yung phone, no? So, ayun lang mga kaboom, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.